Buwisit na buwisit si Hera sa dalawang taong nasa harapan niya. Sino bang hindi kung makipaglandian sila, kala mo walang ibang tao sa lugar. Magbubulungan, maghahampasan, saka nagtatawanan. Shit! Gusto niyang ipaghahampas sa dalawa ang sketchpad niyang dala dahil sa asar. Napapairap na lamang tuloy siya. Who wouldn't be, right? Kung sinusubukan niya magsalita, hindi yun nagtatagal dahil magsisimula na naman ang dalawang magbulungan. Oo nga, Hindi niya na hinayaang matapos ang sasabihin ni Karel. Excuse me, but if you don't mind, aalis na ako. Saka na natin pag-usapan ng tungkol sa gowns. No! Ngayon na natin pag-usapan to. I'm a busy person. Hera, so as much as possible, I don't want to waste my time. Pagtutol pa ni Decker sa kanya. Tinutol pa nito ang sinasabi niya kanina. Kung makapagsalita naman ng ex niya, kala mo naman, siya nagsasayang ng oras nila. Mataman niyang tinignan si Deckard saka tinaasan ng kilay. Sir, I'm a busy person too because of many requests by the customers. Hindi lamang po ako yung gagawin ko ng mga gowns, so if you don't want to listen to me, wala na ako magagawa doon. Inuuna niyo po kasi ang paglalandian kaysa pag-aayos ng kasal ninyo. Kung i-postpone niyo na lang kaya na makapaganda kayong makipag-usap sa katulad ko, nakakaya naman po sa inyo. Masyado palang mahal ang oras ninyo. Sabi niya sa napakasarkasikong tono. Umira po na siya at saka nagsimula na lumabas sa VIP room. Punyetang Decker na yon. May I don't waste to wipe my time pa siyang nalaman na. Bakit presidente ba siya? Sarap patayin. Nasa may sasakyan na siya na may tumawag sa kanya. Buti naman tumawag ka. Bungad niya agad sa kabilang linya. Wala man lang hello. Napaka mo talaga. Sarap mong ilibing. Sabi naman ng kausap at bumungis-ngis pa. Buwisi talaga to eh. Kundi lang to buntis, papatuloy niya to. Natawa siya sa naisip. Ngayon, tawa ka ng tawa. Nababaliw ka na ba? Naman, Hera. Pumunta ka nga dito sa bahay. Magdala ka na rin ng saging kasi nagpabili ako kay Teo ng bagoong alamang. Sabi nito. Bagoong? Sabi niya. Yup. Tuwang-tuwa pang sabi nito. She bet right now that this woman is already grinning. At ano namang gagawin mo doon? Tanong niya. At saging? Seriously, Leila? Dagdag pa niya. Masarap yun. Huwag ka na madaming tanong. Pumunta ka na lang dito. Yung saging ko, huwag mong kakalimutan. Kumurot ang noon niya sa tono nito. Pwisit na Leila? Inuutusan mo ba ako? Mataray na sabi niya. Hindi, Hera. I love you. Who are you talking to? Pinatay niya na agad ang tawag na marinig ang boses ni Teo. Pinandar niya na ang sasakyan at tumiretso sa market para bumili ng saging pagkatapos ay nagpunta na rin siya sa bahay ni na Leila. Nag-doorbell siya at wala pa maring isang minuto. Pinagbuksan siya ng pinto ni Teo. Kunot ang noon nito, talata ang pagka-bad trip. Natatawa siya sa itsura nito ngayon pero hindi niya magawang tumawa dahil sa nakakamatay na tingin nito. Pumasok na siya sa bahay kahit di pa siya pinapapasok. Feel at home. Tunay na magkaibigan ang laging ganyan. Mga walang hiya. Agad naman niya nakita si Leila na halatang katawaan sa mukha. Awan, nasaging mo. Sabi niya at saka dito umupo sa tabi ng buntis. Tinignan siya nito at saka tumawa. Nanliit ang mata niya dahil sa ginawa ni Leila. Pakiramdam niya tuloy isa siyang clown na wala pa man ding ginagawa ay tuwang-tuwa ng mga bata. Problema mo. Matarin na sabi niya dito. Sumimangot lang ito bago siya inirapan. Wala lang. Teo, yung bagoong ko pakidala nga dito. Utos si Leila sa asawa. Napailing-iling siya. Si Teo naman nagpunta agad sa kusina at kinuhang bagoong. Ganun pa rin ang itsura ng lalaki katulad ng kanina. Eto na. Sabi nito at inilapag ang bagoong sa harap ni Leila. Bakit kanya na mukha mo? Nagrereklamo ka ba? Kung nagrereklamo ka, gago ka. Binuntis-buntis mo ko tapos magrereklamo ka? Hay, buntis nga naman. Hindi ako nagrereklamo. Love, alam mo namang kaya kong tiisin lahat para sa'yo, hindi ba? Sabi naman ni Teo dito. Napasingit si Leila sa asawa nito. Unti-unting naglalapit ang mukha ng dalawa sa harapan niya mismo. Ahem! She fake a coughed. Natatawa siya sa itsura ni Teo dahil sumimangot ito sa kanya. Kulang na lang tiirisin niya siya nito at palayasin. Napatawa tuloy siya na mahina. Istorbo? Wrong timing. Sabay pang sabi ng dalawa. Mas lalo siyang natawa ng dahil doon. Ding dong! Narinig nila ang doorbell at dali namang binuksan niyo ni Teo. Tinignan niya ang kaibigan. Napakaswerte nito dahil nasa tabi nito ang taong minamahal sa oras ng pagdadalang tao. Sa oras na kailangan nito ng mga pagkain hinahanap. Sa oras na gusto nito ng karamay at kasama sa hirap kapag may morning sickness. Samantalang siya, iniling-iling niya ang ulo.
Huwag na dapat niyang isipin pa yon. Tama na. Nandito ka rin pala, Hera? Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Nandito na naman? Lapit ba talaga silang dalawa o sadyang pagkakataon lamang? Asar naman, no? Baka anino ko lang. Mataray na sagot niya naman dito. Bawal ang LQ sa bahay namin. Sabi ni Teo na ngayon tumatawa. Sinama niya to ng tingin na mas lalong kinatawa ng lalaki. Love, hayaan mo na sila. You know, kanta na lang tayo. Sabi naman ni Leila. Nagitian na dalawa at saka sabay ng kumanta. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Napasapos siya sa noo dahil doon. Anong ibabalik kung in the first place wala namang pag-ibig na nabuo sa pagitan nila noon? Can you guys stop? Sabay niya sa mga ito. Salamat naman at sumunod ng dalawa sa kanya. Nagulat siya nang biglang may tumabi sa kanya. It's Decker. Umusog siya para lumayo sa lalaki dahil ayaw niya magkadikit sila. At ang mokong kundi ba naman nakakaasar, siniksik pa siya nito sa dulo. Ano ba? Ang luwag-luwag ang side niya, no? Huwag mo akong sinisiksik. Tangina naman. Bulyaw niya rito pero ngumisi lamang to sa kanya. Buwisit na unggoy, may mood swings yata. Kanina ang sungit-sungit sa kanya tapos ngayon, malala na nga ang Pilipinas, pati tao lumalala din. Ano na bang nangyayari sa bansa? Mas komportable ako dito kung gusto mo ikaw na lang lumipat. Pero maintindihan ko naman kung gusto mo akong katabi. Sabi nito sa kanya at saka ngumiti sa kanya. Tinataas baba pa nitong kilay. Napairap siya dito. In your dreams, sir? Sabi niya at saka siya lumipat. Tiningnan niya ang mag-asawa sa harap niya at halos napasuntok siya sa hangin na makitang nakangiti ang mga to na nakakaloko sa kanya. Peste? Hera, ano bang ginagawa mo dito sa Pilipinas? Kailan kayo babalik ng Paris? Bigla siyang kanabahan. Muntik na itong madula sa sasabihin. Alam namang ito ang tungkol kay Dylan dahil nandun namang ito na nagdadalang tao siya hanggang sa magdalawang taon si Dylan. Nakita niya ang pagseryoso ni Decker at pagtingin sa kanya. Hindi ko pa alam eh. My plan is to leave next week but I have a customer. Gusto nilang akong gumawa ng mga gowns na gagamitin. Sabi niya at saka tumingin kay Decker na ngayon ngingiti-ngiti. Sino bang ikakasal? Tanong naman ni Teo. Ask him. Turo niya kay Decker. Tinignan ng mga ito si Decker pati na rin siya. Palipat-lipat. Ikakasal ulit kayo? Sabay pang tanong ng mga ito sa kanila. Napairap siya sa narinig. Si Decker nagkibit balikat lamang. No, I don't want to be married with him again and I don't want to do the same mistakes I've done anymore. Sabi niya at saka tininang diretso sa mata si Decker. Nakita niya ang pagdaan ng lungkot sa mga mata nito. Tama bang nakikita niya? Baka hindi. Nagkamali lang siguro siya. Iniiwas ni Hera ang tingin. The bride-to-be is not me, but Miss Karil Cardova. Sabi ni Hera sa mga ito. Tiningnan niya ang mga ito at tumingin sa wristwatch. Kailangan niyang umuwi. I have to go. See you next time, guys. Paalam niya sa mga ito at nagmamadaling lumabas. Pero bago pa man sa lumabas, narinig niyang sinabi ni Teo pero hindi niya masyadong naintindihan kaya binaliwala na lamang niya. You're going to marry Karil Cardova? She's your cousin. Decker's POV. Isang linggo na nakalipas matapos mangyari ang araw na iyon. Alam niyang torpe siya sa ginawa niya kay Hera. Oo, ang plano niya paibigin si Hera. Pero masisisi mo ba siya? Nawala lang sa isip ni Decker dahil preoccupied to sa ginawa ni Hera. Paghulog na ito sa kanya itatapon na parang isang basura. Pero ano ba talaga ang nangyari? Kung naalala mo yung gabing ginulat niya si Hera, then that's good. Nagsimula ang lahat ng gabing iyon. Nagsimula siya may maramdaman sa babaeng iyon at natatakot siya sa ganong klaseng nararamdaman. Sinubukan niya maging cold sa kanya for he don't know for how long it was. But he cannot do it that easily. He tried to date other girls and end up almost lovemaking. But it would caught by his thoughts. Ang makita si Herang matalim na nakatingin sa kanya at umiiyak, nadudurog ang puso niya. At ang araw na inimbitan niya si Hera para sa isang dinner date, sa totoo lang di niya ito nakalimutan. Masyado siyang nasasabik sa pagdating ng oras na iyon, ngunit dumating ang kanyang ama sa kanyang opisina at may pinag-usapan tungkol sa kanilang negosyo. The whole time hindi niya pinakinggan ng ama dahil nasa isip niya gusto na lamang umuwi. Pero wala siyang nagawa nung gabayin sila ng ama at nang pauwi pa, masyado ma-traffic. Nakauwi na lamang siya noon na nadatnan ang lahat ng inihanda ni Hera. Gusto niyang suntukin at saktan ng sarili. Nagagalit siya ng husto dahil doon. Tangina, napakalaki niyang gago. Bago siya pumasok ng kwarto niya, sinilip muna niya si Hera.
Pulang-pula ang buong mukha nito at halatang nakaayos. Huminga siya ng malalim at doon amoy niyang alak galing sa bunganga ng asawa. Mas lalo siyang nagalit sa sarili, pero ano ang magagawa niya? Tangina. I love you, Decker. Bigla na lang nang napaluha siya sa binanggit nito. Mahal na mahal siya nito pero masyado siyang manhid dahil hindi man lang niya nakita ang tunay na nararamdaman sa kanya ni Hera. Pinunasan niyang luha sa mga mata ni Hera. Lumabas na siya ng kwarto nito dahil hindi niya kayang nakikita. Masyado na siyang nasasaktan, ang babae, at nasasaktan din siya ng dahil sa kaisipan na siya ang dahilan kung bakit ito nasasaktan. Tumingin siya sa kalendaryo at nakitang sulat sa isang petsa. July 15, Hera's birthday. Mas lalo lang siyang nagalit sa sarili. How could he forgot about her birthday? Maaga siyang nagising kinabukasan dahil may gusto siyang ihandang sorpresa para sa asawa niya. Sana magustuhan ni Hera. Sana mapasaya niya si Hera. Madami siyang iniisip, pero isa lang ang pilit at tumatatak sa isipan niya. Diyon ay ang mabawi ang asawa niya. Handa ng lahat nang biglang may tumawag sa kanya. It's Nina. It is his ex-secretary. Do you still remember her? She wanted to talk to Decker at pinagbigyan naman niya ito. He just wanted to tell her to stop messing up with his life. Nagkita sila sa isang restaurant. Nasa restroom muna siya at pagbalik nandun ang kanilang pagkain at nakangiti si Nina sa kanya ng pagkatamis-tamis. Mukha ring inaakit siya nito pero hindi siya papadala. He don't want to hurt Hera anymore. May inabot tong envelope sa kanya at nang makita ang laman nito ay mga litrato ngayon lamang nakuhanan. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Naninikip ang dibdib niya sa sakit. Si Hera at Amir na magkakayakap at nakahalik ang lalaki sa ulo ng asawa niya. Biglang uminit ang ulo ni Decker dahil doon. Pakiramdam niya niloloko siya ng asawa pero naisip niya mas malala pa pala ang ginawa niya sa babaeng tunay na nagmamahal sa kanya. Ininom niya ang drinks na nakalapag sa harapan niya. Walang paalam na umalis siya sa restaurant at tinungo ang bahay nila. Habang nagmamaneho, siya, umiinit ang pakiramdam niya. Umiinit yon ng umiinit na kailangan niyang ilabas at nang makita niya si Hera noon, nagawa niyang isang pagkakamaling pinagsisihan pa rin niya hanggang ngayon. Nagsisisi siya sa lahat ng ginawa niya kay Hera, sa pananakit na dito noon at lalo-lalo na sa ginawa niyang panggagahasa. Hindi niya lubos maisip kung paano siya natiis ni Hera, pero napuno talaga niya si Hera. Iniwan na siya nito. Oo, nung una balak niya may mangyari sa kanila ng babae. Balak niya itong buntisin para walang ibang lalaking magka-interest dito dahil ganon siya ka-possessive. Pero sa kagustuhang iyon, nagawa niyang babuyin ng asawa. Tapos pagkagising niya, kinabukasan wala ng asawa niya. Nakakita pa siya ng annulment paper sa gilid ng kama niya. May pirma na doon ng babae at siya na lamang ang wala. Kung itatanong niyo kung pinirmahan ba niya, malaking hindi. Ayaw niya. He was supposedly itapon ng annulment papers pero nakalimutan niyang gawin yon at nang maksiguro niyang ito ni Hera, iba lang naisip niya. Dati nalaman niyang may droga ang nilagay si Nina sa inumin niya noon. Droga ang nag-i-increase sa needs ng isang tao, making him a wild and aggressive beast. Pinunit niya ang annulment papers na may pirma ni Hera, tsaka ito sinunog. Nang malaman niyang nagmo-model si Hera, bumili agad siya ng magazines na ito ang cover. 2 buwan lang itong naging modelo at nawala na siya dito ng update. 4 na taong walang impormasyon tungkol sa buhay ni Hera. Natatakot siya magpa-imbestiga dahil ayaw niyang malaman na may ibang kinakasa o minamahal na si Hera. Natatakot siyang malaman na iba ang nagpapangiti at nagpapasaya dito. Kung kailangan magpanggap siyang ikinasal na dito at magagawa ng susuotin, ayos lang basta't makasama niya ito. Masaya na siya doon. Buti na lang at mabait ang pinsan niyang si Karil at pumayag itong magpanggap silang ikakasal. Nang isang gabi na hindi sinasadyang makita niya sa bar, hindi siya nagdalawang isip lapitan to, pero hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Dati isang word pa lang ang banggitin niya, lumilingon agad ito. Kilalang-kilala nito ang boses niya, pero ngayon, wala na. Ang sakit sa damdamin. At nang makita niya rin itong sumasayaw. Dati isang word pa lang banggitin niya, lumilingon na kagad ito. Kilalang-kilala nito ang boses niya, pero ngayon, wala na. Ang sakit sa damdamin. At nang makita niya rin itong sumasayaw at kung sino-sinong humahawak nang gagaraiti siya sa galit. Tangina naman. Wala siyang sinayang na oras at tinilan na niya ito palayo pero gaya ng kanina, di siya rito tinignan at nang titingin na sana'y bigla namang nawala ng malay. That night tumabi siya dito. Walang sawang nakatitig at pinupupog ng halik. Mukha na siyang tanga. Alam niya pero wala siyang pakialam. Niyakap niya lang itong magdamag at pinanood makatulog. Basta babaeng mahal niya, gagawin niyang lahat mabawi lamang ito.
Masakit ang hindi pinapansin, ang tinatarayan at walang pakialam. Sobrang sakit pala. Hera's POV. 2 araw na rin nakakalipas at sa 2 araw na yon, lagi niyang nakikita at nakakasama ang 2 napakalaking pagkakamali sa buhay niya. Ang mga taong sanhi at bunga ng lahat ng pasakit sa tulad niya. Sa 2 araw na ginawa ng Diyos, hindi siya naging komportable sa mga nangyayari. Pupunta siya kina Leila para sana makasamang kaibigan, pero hindi niya alam kung nanadya ba ang tadhana at laging naroon si Decker. Buti sana kung si Decker lang talagang naroon pero hindi eh. Kasama pa nitong babaeng pakakasalan, si Karil. Hindi niya alam pero sa 2 araw na yon, naiinis siyang makita ang kaswitan ng dalawang yon. Kulong na lang mas solo sila sa kwarto sa kakalandian sa isa't isa. Naiinis si Hera sa mga nangyayari at mas naiinis siya sa sarili dahil sa naiinis siya sa dalawa. Gets nyo? Sino ba namang hindi? Mag-uusap na nga lang nagbubulungan pa. Tapos biglang tatawa tahampas si Karil sa braso ni Decker. Nakakapikon, di ba? Ito pa ang malala. Habang nagyayakapan sila, hahalik si Decker sa pisngi ni Karil. Tapos titingin si Hera. Nakakabuisit. Gustong-gusto na nga umalis ni Hera pero hindi niya magawa dahil sa hindi siya pinapayagan ng kaibigan. Kaya siya baka daw pinaglilihan lang siya ni Leila kaya gustong-gusto siya nitong nakikita. At kung ganoon ang nangyayari sa umaga, sa gabi naman, hindi niya alam ang ginagawa. Hindi siya pinapansin ng anak niya kahit pamakita siya nito. Nararamdaman niyang umiiwas sa kanyang bata at pakiramdam niya. May parte sa katawan niyang unti-unting nawawala. Oo, ayaw niya sa anak niya. Pero bakit ito nararamdaman? May puwang nga ba ito sa puso niya? Di naman imposibleng wala dahil anak niya ito. Galing pa rin to sa kanya. And like what her friends and relatives say, Dylan is adorable. Nasa mall sila sa araw na to kasama kanyang mga magulang. Ipapasyal daw si Dylan dahil lagi lang itong nasa bahay at nakakaawang tignan na nagkukulong lamang ito lagi sa kwarto. Nasa isang toy store sila, bibila ng mga bagong laruan ng kanyang anak. Tinignan niya ito, nakahawak ito sa kamay ng kanyang ina at mahahalata na hindi ito nag-e-enjoy. Kung dati pumapasyal sila sa mall, ay mababakas ang saya sa mukha nito. Bakit ngayon? Ano bang nangyayari sa bata? She tried to hold her son's hand pero dali itong tumakbo sa kanyang ama at nagpabuhat. She felt something weird in her heart, parang tinutusok at masakit. She looked at her son. What are you doing to me, Dylan? Tanong niya sa sarili. Nagpaalam siyang magpupunta sa banyo. Pagkarating doon, tumitig siya sa salamin. Bakit ganon? Pakiramdam ko ang layo lang niya sa akin. Tanong niya sa kanyang sarili. Bakit kailangan niyang problemahin to? Ito naman ang gusto niya, di ba? Ang malayo ang loob ng kanyang anak mula sa kanya. Pero bakit? Bakit ang hirap isipin? Isipin na mawawala ito sa kanya. Naghilama siya at bumuntong hininga. Pagkatapos bumalik na siya sa lugar kung nasa ng kanyang mga kasama. Nakita niya kung paanong parang nataranta ang kanyang mga magulang. Naiyak din ang itsura ng kanyang ina at maging ang kanyang ama. Ngayon niya lamang nakitang balisa. Lumapit siya sa mga ito. What happened? She asked. Matalim siyang tinignan ng kanyang ina. Kinabahan siya. Kahit ganun ang tingin nito, ikita niyang takot at pag-aalala sa mga mata nito. Mom, Dad, what happened? Tanong niya ulit sa kanila. Isa-isang pumatak ang luha ng kanyang ina. Your son's missing, Hera? Sabi ng mommy niya sa kanya. Tila ba parang bomba ang kanyang narinig? Congrats to your daughter. This is what you want, right? Ang mawala ng tuluyan ng anak mo. Sabi nito at saka siya tinilikuran at nagpunta sa ama niyang may kausap na security guard. Is this what she really likes? Ito nga ba talaga? Sa unang pagkakataon, pumatak ang luha ni Hera dahil mismo kay Dylan. Si Dylan na anak niya. 5 oras na pero wala pa ring impormasyon tungkol sa pagkawala ni Dylan. 5 oras pa lang pero pakiramdam ni Hera 5 taon na ang tagal noon. Ngayon siya nagsisisi sa lahat na nagawa niya sa anak niya. Sa mga araw na hindi niya ito pinapansin, sa mga oras na hindi niya ito tinuturing na anak, sa mga minutong itinataboy niya ito. Sa bawat segundong binubuhos niya rito lahat ng galit na nararamdaman niya. Ngayon, para niya mapapawing lahat ng sakit na nararamdaman ng anak niya sa loob ng 3 taon. 3 taon pa lang si Dylan pero ang dami na nitong napagdaanan dahil sa kanya. Siya na sarili nitong ina. Kanina pa rin siya hindi kinikibo ng ina at ng ama niya. Alam niya galit ang mga ito sa kanya dahil masyado silang mahal ang bata. I'm sorry, Miss Rodriguez, but we still don't have any information about your son. Ang init ng ulo niya sa sinabi ng pulis. That's bullshit. You need to find my son kung ayaw niyong matanggal sa mga trabaho ninyo. Sigaw niya at pumiyok pa. Kanina pa niya pinipigilan ng mga luhang gustong pumatak sa kanyang mga mata.
Ayaw niyang umiyak dahil hindi na siya mahina. Kailangan niya magpakatatag para sa anak niya. Alam niya, nararamdaman niya. Makikita din nila ito. Mahahanap din nila si Dylan. Iha, don't worry. We will take care of this. Just trust my team because I know that we will find him before the day ends. Sabi sa kanya ng kanyang ninong na General Police. Tumango-tango si Hera sa sinabi nito. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang, ngunit hindi man lang siya pinansin ng mga ito. Umakyat siya sa taas para pumasok sa kanyang kwarto, ngunit napadaan siya sa kwarto ng anak. Parang may sariling utang kanyang mga paa at dumiretso ito sa loob ng silid. Sa bawat takpang sumisikip ang kanyang puso. Pakiramdam ni Hera, pinipisil ito ng napakaraming tao. Pagpasok niya sa loob, nakita niya agad ang litrato niya sa dingding, kaharap ng kama nito. Napaluha siya dahil sa baba ng litratong may nakasulat na, I love you, Mommy. Ano bang ginawa niya para magkaroon siya ng anak na katulad ni Dylan? Hinaplos niya ito. Naglakad siya patungo sa kama ng anak. Naupo siya roon at hinaplos ang kutsyon. Nilibot niya ang tingin at nakita ron ng kanyang litrato sa may bedside table. Naalala niyang ang litrato ay kuha ng dalaga pa lamang siya. Pumatak ang kanyang luha nang may litrato sa tabi noon. Litrato ni Dylan ang naroon kaya nagmukhang magkatabi sila sa picture. Di niya mapigilan ang pag-iyak dahil sa sakit na nararamdaman. Bakit ngayon niya lang napagtanto at nararamdaman sa anak? Kung sana noon niya pinahalagaan ito, hindi siya na nagsisisi ngayon. Hindi sana mawawala si Dylan. Nakuha ng kanyang pansin ang notebook na nakapatong sa tabi ng picture frame. Nanginginig na kinuha niya iyon at binuhat. I love my mother. Iyon ang una nakasulat sa nakakabit sa notebook. 3 years old pa lamang si Dylan. Pero nakapapagsulat na ito. Medyo hindi nga lang ito naiintindihan. Punong-puno ang notebook na sulat ng I love you, Mommy. Mas lalo tuloy siyang iyak. Hindi niya mapigilan ang sariling hindi makaramdam ng awa para sa anak niya. Siya ang dahilan ng lahat. Siya at wala ng iba. Nasaan ka na ba, Dylan? Nasaan na nga kaya si Dylan? Dahil sa pagkawala ng bata, magawa na kayang mahalin ni Hera si Dylan? Magawa na kayang maamin ni Decker ang tunay niyang nararamdaman para kay Hera? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.